Alipin ka pa rin ng utang? Burahin ng 5 habits ngayon. AI equals your income employee number 1. Learn to scale your business. Marami sa atin ang pamilyar sa ganitong eksena. Nakatutok sa screen sa madaling araw, sagad sa pagod, at pilit na tinatapos ang trabaho. Kapag ganitong nagtatrabaho ka ng 80 hours a week, pakiramdam mo ay bibigay na ang katawan mo anumang oras. Sa gitna ng pagod na ito, biglang lalabas ang mga balita tungkol sa AI taking over. Maririnig mo na ang mga makina na raw ang gagawa ng trabaho mo at ang mga robot na ang papalit sa mga tao. Dito napapasok ang kaba para sa pamilya at sa mga pangarap mo. Tinatanong natin, paano na ang bukas kung ang mga skills na pinaghirapan nating matutunan ay kaya na palang gawin ng isang automated system? Kung titingnan nating mabuti ang takbo ng industriya, may isang realidad na lumilitaw. Ang banta ay hindi nanggagaling sa mismong software, kundi sa mga taong marunong nang mag-operate ng mga bagong teknolohiyang ito habang tayo ay nag-aalinlangan pa. Sa kasaysayan ng trabaho, ang tanging bagay na hindi nagbabago ay ang patuloy na pag-unlad ng ating mga kagamitan. Nung naging tanyag ang ChatGPT, agad na nakaramdam ng panganib ang mga freelancers at virtual assistants. Marami ang nag-akalang ito na ang katapusan ng kanilang serbisyo dahil ang dating ginagawa ng tao kaya na ng isang prompt. Kapag itinuring nating kaaway ang ebolusyong ito, doon tayo nagsisimulang mapag-iwanan. Ang pagtanggi sa bagong teknolohiya ay madalas na nagre-resulta sa paghinto ng paglago ng ating karera. Tingnan natin ang ginawa ni Patrick Mabilog sa kanyang ahensya. Nung nagkaroon ng panic sa AI, hindi siya umurong o nagbawas ng tao. Sa halip, ginawa niyang mandatory sa buong team niya ang paggamit ng AI. Ang bili niya, kailangang matutunan ng lahat kung paano ito isasama sa kanilang daily workflow. Itinuring nila ang AI bilang employee number 1. Hindi ito kapalit ng tao, kundi isang kasama sa trabaho. Ang mga tool na ito sa sistema ay nag-alis sa panganib ng pagiging irrelevant. Ang dating kinatatakutang teknolohiya ay naging paraan pa para mas mapaganda ang serbisyo nila. Ang pag-unlad sa bagong panahon ay nakadepende sa dalawang bagay. Una ay ang high-tech. Ginagamit natin ang AI para mapabilis ang trabaho, maalis ang mga pagkakamali at makagawa ng mas maraming output sa loob ng maikling oras. Ngunit kailangan din natin ang high-touch. Ito ang bahagi ng trabaho na nangangailangan ng empathy, malasakit at tunay na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Mga bagay na hinding-hindi makukuha mula sa isang algorithm. Habang nagiging mas mabilis ang teknolohiya, lalong tumataas ang halaga ng totoong karanasan ng tao. Ang mga kliyente ay naghahanap pa rin ng koneksyon na tanging tao lang ang makakapagbigay. Upang manatili sa gitna ng dalawang mundong ito, kailangan natin ng patuloy na upskilling. Ito ang paraan para masiguradong ang ating kakayahan ay laging angkop sa pangangailangan ng merkado. Halimbawa, ang tradisyonal na SEO o Search Engine Optimization ay nagbabago na. Dahil ang mga tao ay nagtatanong na sa AI sa halip na mag-browse lang ng links, kailangan nating matutunan ang Ask Engine Optimization. Kapag master mo ang paggamit ng makina habang pinapanatili ang iyong human strategic understanding, nagiging mahirap kang palitan sa anumang industriya. Ang pera at ang AI ay parehong kasangkapan lamang. Ang tunay nilang layunin ay tulungan tayong mabawi ang ating oras at mas maayos na mamanage ang ating lakas araw-araw. Imbes na magtrabaho hanggang sa makolaps dahil sa pagod, binibigyan tayo ng teknolohiya ng pagkakataon na tapusin ang mga gawain ng mas mabilis para magkaroon ng oras sa pamilya. Hindi rin dapat maging hadlang ang edad. Kahit nasa 50s o 60s ka na, ang pinto ng pagkatuto ay nananatiling bukas para sa sino mang gustong sumubok sa bagong sistema. Maging ang lokasyon mo ay hindi na limitasyon. Kahit nasa probinsya ka, basta't marunong kang gumamit ng tamang tools, bahagi ka na ng pandaigdigang ekonomiya. Ang taning limitasyon na natitira ay ang ating sariling isip. Kapag binuksan natin ang ating sarili sa pag-aaral, mas malawak na oportunidad ang naghihintay sa atin. Marami sa atin ang nakakulong sa earner mindset, kung saan ang kita ay nakadepende lamang sa bawat oras na ibinibigay natin sa trabaho. Ang layunin natin ay maging isang AI-enabled builder. Ito ang paggamit ng teknolohiya upang mapalaki ang ating kapasidad na gumawa at kumita
nang hindi na kailangang ubusin ang ating buong pisikal na lakas. Hayaan natin ang karunungan ang gumabay sa ating mga desisyon sa halip na pangunguna ng takot sa hinaharap. Ang hamon ko sa iyo ay simulan ang pag-upskill ngayon. Gamitin ang mga bagong tool para masigurado ang iyong pwesto sa nagbabagong mundo ng pagtatrabaho. Sa huli, ang pag-abot sa pangarap ay resulta ng pagsasama ng tamang karunungan at tamang disiplina. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.